Magandang hapon po. Hello po sa inyong lahat. Araw ng linggo at tayo po ay nandito sa Sunday edition ng Facebook Live natin. Makipagbukasan po kayo sa akin sa 1 John chapter 1, verse 3. Babasahin ko po ito sa English. Madali lang naman i-check nyo po sa Magandang Balita Bible. Pero ito po ang sinasabi niya, dito po sa NIV. NIV po ang piliin kong basahin. Sabi niya, we proclaim that you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. Tingnan niyo po yung word na fellowship. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Dito po sa last part, sabi niya gano'n, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Sa ibang translation po na Tagalog, ito po ay pakikipag-isa, Madalas po na sinasabi natin na hindi religion ang kailangan ng tao, kundi relasyon, Palagi mo maririnig sa mga born again yan para halimbawa i-correct nila yung mga taong religyoso. Lagi nilang sinasabing hindi relihiyon ang kailangan ng tao kundi relasyon. Pero meron pong mas malalim na bagay riyan. Ano po yun? Yung fellowship sa karelasyon mo. Kasi pwede kang born again, oo, may relasyon ka sa Diyos, pero wala kang fellowship sa Diyos. Para kang nag-asawa ng isang tao na hindi mo naman nakakabanding, or parang napasama ka sa isang pamilya na hindi ka naman belong. Oo, karelasyon mo sila. Maaring magkadugo, magkamag-anak kayo. O maaring sabihin nga nating asawa mo, pero hindi doon nakabase lang Kasi ang habol po ng Diyos kung bakit tayo ay kinupkup niya para maka-fellowship natin siya. At ito po ang sinasabi rito sa 1 John 1:3. Sabi niya gano'n, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ulitin ko po, madalas nga pong naririnig natin na hindi relihiyon ang kailangan, kundi ang relasyon. Tama. Pero hindi rin maganda ang relasyon kapag wala ang fellowship. Ulitin ko po, marami pong mga Kristiyano, kahit born again na sila, kahit may relasyon sila sa Diyos, wala silang fellowship sa Diyos. Ano po bang ibig sabihin ng fellowship? Ang ibig sabihin po nito sa Tagalog, katulad ng binanggit ko kanina, ito po ay yung pakikipag-isa, o pakikisama sa Ama. Katulad po ng binanggit ko na, oo nga, may relasyon kayo pero walang kibuan. May relasyon kayo pero walang banding. May relasyon kayo pero parang wala lang siya. Hindi po yun ang habol ng Diyos sa atin. At ito po ang isang dahilan kung bakit hindi nagiging maganda ang relasyon na kumbaga niyayabang natin na may relasyon tayo sa Diyos. Pero dahilan sa walang magandang fellowship sa Diyos, ang relasyon po natin sa Diyos ay hindi rin nagiging maganda. At ito po ang isang bagay na ini-encourage ng Diyos sa atin, yung magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya, na magkakilanlanan tayo. Na ganun mo kakilala ang Diyos, katulad ng isang kaibigan na alam mo na ito ang gagawin niya kapag nanalangin ka ng ganito. Yung bang relasyon na magkakilala kayo, na masasabi mo na gagawin ito ng Diyos. Yung sigurado, bakit? Kasi kilala mo siya. Pero iba kasi yung maaari nga sabihin natin, nagkaroon ka ng na-meet mo yung magulang mo na ilang dekada na hindi mo alam, buhay pa pala yung magulang mo, tapos nagkita kayo, oo nga, may relasyon kayo, pero hindi ibig sabihin magkakilala kayo. At ito po ang ina-encourage ng Bible sa atin, na makilala natin siya. At kahit si Pablo po ay matagal ng Kristiyano, ito po yung sinasabi niya, ito yung pangarap niya, that I may know Him, sabi niya sa Pilipos, that I may know Him and in the power of His might, sabi niya gano'n. Na kahit na kilala na niya si Jesus, nagmarami na siyang dinaanan, gusto pa rin niya makilala.
At ito nga ang sinasabi po ng Biblia na ulitin ko po, sabi niya, and our fellowship is with the Father. Kumusta yung pakikipag-fellowship mo sa Ama at sa kanyang anak na si Kristo Jesus? Okay. Katulad po ng binanggit ko kanina, ang ibig sabihin po ng fellowship ay yung nakikisama, nakikiisa, yung nararamdaman mo na nandyan yung ka-fellowship mo, no? Magbigay po ako sa inyo ng ibang mga kaparaanan kung paano pong nangyayari ito at anong pwede nating gawin at ano ang mga benefits na makukuha natin kapag maganda ang pakikipag-fellowship natin sa Diyos. At ulitin ko po, kapag maganda ang fellowship mo sa Diyos, magiging maganda ang relasyon mo sa Diyos, no? Na yung faith mo na build up na nandun po yung kasiguraduhan, nandun na nagkakaroon ng trust, ng tiwala, na tumataas yung antas na alam mo itong gagawin ng Diyos, no? Hindi yung nangangapa ka, kasi kapag nangangapa ka sa panalangin, ibig sabihin hindi mo kilala yung hinihilingan mo, hindi mo nga sigurado ko ibibigay niyo, hindi, yun po ay isang sign ng hindi magandang fellowship mo sa Diyos. Okay. Ang isa pong yung basic na way ng pakikipag-fellowship sa Diyos ay yung ine-expose mo yung sarili mo sa gawain niya, katulad po ng pagsisimba. Maaring sabihin natin Kristiyano ka, pero hindi ka naman nagsisimba, wala kang fellowship sa Diyos at sa mga kapatiran. No? Maaring na born again ka, pero ang sinasabi mo na lang na pwede naman ako rito sa bahay na lang, na nanonood na lang ako ng Facebook Live ng Rema Philippines. Walang mali ron, pero kung hanggang nandun ka na lang, ang fellowship mo ay hindi po maganda, no? Kasi ulitin ko, maaring born again ka pero hindi ka nagsisimba, wala kang pakikipag-fellowship sa Diyos at sa kanyang mga anak, sa mga kapatiran. Kaya isang bagay po na dapat ayusin ito ng mga Kristiyano. Okay, ang isa pa rito, sabi ko nga, yung ine-expose mo ang sarili mo sa gawain niya. No, yung nakikiramay ka doon sa bigatin, doon sa projects, doon sa mga activities ng church, no? Isang way yun ang pakikipag-fellowship mo sa Diyos at sa mga anak niya, no? Kasi kung nasaan si Jesus, dapat nandun tayo. At ang Diyos po ay nandun sa mga activities ng church. Kaya dapat nandun din tayo. No, andun siya sa overnight, kaya dapat nakikipray din tayo. Nandun siya sa camping, so dapat nakikikamping din tayo. Andun siya sa mga activities ng misyon, so dapat nandun din tayo. No? Nakikiisa ka, nararamdaman mo yung nangyayari at nakikibuhat ka. No? Yan yung fellowship at yung pakikisama natin. Ngayon, yun po yung pinaka-basic na meaning ng pakikipag-fellowship sa Diyos. Ngayon, meron din dito sa Biblia, no, kung babasahin po natin dito, punta tayo rito sa mga gawa, no, dito po sa chapter 13. Mga gawa, chapter 13. At punta po ako rito sa Magandang Balita Bible. Sabi niya, ang pagkasugo kina Bernabe at Saulo. Ito po yung isang way ng pakikipag-fellowship ay yung isa-isahin po natin. Ang isa rito ay yung ikaw ay nananalangin. Sa pananalangin, masasabi mo yung gusto mo sa Diyos. No, ang ibig sabihin po ng pananalangin dito, yung pakikipag sa pakikipag-fellowship mo sa Diyos, yung isip mo nakakonsentrate sa Kanya. Hindi doon sa crush mo o kaya hindi doon sa Disneyland, no, na ini-imagine mo yung sarili mo nakikipagkamay kay Mickey Mouse. Hindi po ron. Yung isip mo nakatuon, nakakonsentrate, hindi yung nagwa-wonder yung isip mo na kung saan-saan pumupunta, kundi nakasentro ka sa Diyos habang nagpe-pray. At kailangan po siyempre ng disiplina rito. Pangalawa po, no, ay yung pag-worship, no. Mga kapatid, isa po sa way na maramdaman natin. Although ang Diyos po hindi talaga nararamdaman ng human feelings eh. Yung feelings ba, yung kinilabutan ka, yung mga ganyan, hindi dun eh. Pero alam mong nandyan siya kasi nga by faith siya. Sabi niya gano'n, hindi kita iwan, hindi kita pababaya. Kaya kahit narasan ka, kahit di mo sabihin na Lord, samahan mo ko, lagi ka niyang kasama.
no? Lagi mo siyang kasama. So by faith yun. Pero tayo po ay mayroon tayong emosyon, meron tayong kaluluwa, bahagi ng kaluluwa ang emosyon, pwedeng maabot ng Diyos yun sa pamamagitan ng worship, yung mararamdaman mo, no? Quote unquote, mararamdaman mo ang Holy Spirit, ang Diyos, ang Ama, ang Anak sa pamamagitan ng worship, no? Hindi, may mga bagay po na hindi kasi nakukuha lang ng haba ng tongues no, na may mga time po na ang mga tao magpe-pray ng napakahabang tongues, maaaring ilang oras yan, pero at the end dry na dry pa rin siya Bakit? Kasi hindi talaga nagkaroon ng fellowship dun At ang isang way po rito ng pakikipag-fellowship sa Diyos ay yung sa prayer mo. Number 1 yung prayer, number 2 yung andun yung worship. Na dun sa session mo, halimbawa pagkagising mo sa umaga o yung araw na yun, hindi lumagpas yung araw na yun, hindi ka napuspos na nandun yung kapuspusan dumating sa iyo na nasatisfy ng Diyos yung soul mo. Bakit? Kasi naramdaman ng kaluluwa mo ang comfort, no? Ang comfort po nararamdaman talaga yan. Naibigay ng Diyos sa iyo yung comfort, yung assurance, no? Dahil sa lumalabas yan during worship. At ang isa po rito, nagagawa po ito yung pakikipag-fellowship sa Kanya. Ang isang way po rito ay yung fasting. Okay, bakit ko sinabi pong fasting? Kasi po may mga bagay po na hindi mo malang makukuha ng, yung sabi ko nga, haba ng prayer mo sa tongues, ganun, maaari nakapag 8 hours prayer ka. Hindi po ganun kasi po sinama ng Diyos ang fasting sa New Testament, na ina-expect ng Diyos na magpa-fasting tayo. Ngayon, sa fasting natin na yan, mangungusap siya, no? Magsasalita siya na hindi mo makukuha ng tongues ka lang ng tongues. Hindi ko po minamaliit ang speaking in tongues tsaka yung praying in the Spirit. Kailangan natin yan. Pero hindi po ron natapos kasi nagbigay pa siya ng fasting. Katulad nga po nito, sabi po ng mga tao noon kay Jesus, bakit yung mga alagad mo hindi nag-aayuno? Sabi ni Jesus, kapag wala ako, no, kapag nahiwalay ako sa kanila, kapag kinuha na ako, doon sila mag-aayuno. Ibig sabihin po noon, kapag hindi mo na nararamdaman ang Diyos, ang presensya ng Diyos, time na para mag-fasting ka. No? At eto nga po, basahin ko po, no? Sabi niya, may mga propeta at mga guro sa iglesia ng Antikia, kabilang dito si Bernabe, Simeon, tinaguriang Negro, Lucio, na taga Cirene, Saulo at Manaeng, pababata na tetrakang si Herodes, samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon. Meaning, nung pagsamba, doon po yung worship. Doon po sa pagsamba, nandun yung pag-amin ng pagkukulang. Nandun yung humility, yung nag-humble ka sa Diyos. Alam niyo, naalala ko, may isang pastor po ako narinig na sabi niya, kung talaga nagpe-pray yan, malalaman niyo yung mali niya. Bakit? Kasi sa prayer, sasabihin ng Diyos yung pagkukulang mo Hindi laging mahal kita. Oo, totoo naman yun. Mahal tayo ng Diyos. Pero ang tunay na pagmamahal, merong correction. May sasabihin ng Diyos sa iyo na tulad doon, hindi ka nakakapagsimba ng 3 Sundays. Imposible hindi niya sabihin sa iyo yan Ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit na sabihin natin, hindi mo na nagagawa yung dapat mong gawin tungkulin sa simbahan. Kakausapin ka niya Kung merong problema halimbawa sa ugali, sasabihin ng Diyos sa iyo yan Ang mahirap po yung hindi ka na kinakausap ng Diyos patungkol rin, yung wala ng correction. Makukuha po natin yung correction na yan during time ng pakikipag-fellowship natin sa Kanya, sa pamagitan po ng prayer, ng pag-worship, ng fasting. Ayan, kakausapin ka ng Diyos riyan. At pansinin niyo po rito, sabi niya, habang samantalang sila nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ito yung pinakamagandang time na magsalita ang Diyos sa iyo, na mag-create ka ng atmosphere na kung saan ang Espiritu ng Diyos malayang magsalita. How? Sa pakikipag-fellowship mo sa Kanya, yung sabi nga rito, yung nagmi-minister ka, binibigay mo yung gusto ng Diyos, binibigay mo yung worship, binibigay mo yung pagsamba, no? Andun yung nag-humble ka sa Kanya.
yun yung atmosphere. Ang Diyos po kasi hindi magsasalita sa iyo ng andun yung kataasan na wala akong mali, yung mga ganito. Sabi niya ganoon, tingnan niyo, sabi niya, ito yung atmosphere, ito yung time, ito yung ideal na pagkakataon na pwede magsalita ang Espiritu ng Diyos, no? Sabi nga niya, ibukod ninyo si Bernabe at Saulo. Ayun na yung very specific na siya. Ito na yung time magsasalita siya sa iyo. Bakit? Kasi nakipag-fellowship ka na sa kanya. Ulitin ko po, may mga Kristiyano po na, oo nga, may relasyon sila sa Diyos, na which is pinagyayabang ng karamihan na may relasyon sila sa Diyos, pero wala naman silang magandang fellowship sa Diyos. Kaya sayang lang yung relasyon. No? Sabi niya ganun, dahilan sa nakipag-fellowship sila, nag-minister sila sa Panginoon, sabi, nagsalita ngayon ang Diyos. At kung papansinin niyo po, ito po yung mga teacher at mga propeta. Supposed to be, sanay silang kinakausap ng Diyos, pero kailangan mong magbigay ng time na makipag-fellowship sa Diyos. Actually po, itong fellowship na to, ito yung time na nakikibanding ka sa Diyos, nakikipagkwentuhan ka no? Na hindi natin masasakop ngayong Facebook Live natin, pero nababanggit ko po ito from time to time na ang Diyos makikipagkwentuhan sa iyo Bakit? Ang Diyos po ay naghahanap ng kausap, no? Mababasa po ito sa Kronika na umiikot siya sa buong mundo at naghahanap ng magagamit niya, ng makakausap niya, no? At kung maging masanay ka dito sa sistemang ito, alam niyo, mararamdaman niyo yung lungkot ng Diyos no, na bakit sasabihin mo, bakit nararamdaman ko ang lungkot ng Panginoon, yung lungkot niya dahil yung mga tao ay napunta sa impyerno, tapapahamak. Mararamdaman mo yun At meron din naman time na tatawanan mo yung problema, hindi mo na kailangan maghintay pa ng break camp para ma-experience mo yung lapping in the Spirit. During yung personal na prayer mo, habang nakikipag-fellowship ka, i-reveal sa iyo ng Diyos yung mga bagay-bagay na makakapagpasaya sa iyo, makaka-lift up sa iyo, makaka-encourage sa iyo, na naggusto niya yun pero at the same time nakikibuhat ka sa bigatin. Alam niyo mga kapatid, yung kaibigan mo, yung kakilala mo, yung isang taong hindi mo nasyaran at namatay. Pagkaraan ng ilang araw nakalimutan mo na yan pero ang Diyos always nakikita niya yan sa impyerno. Always nakikita niya yung paghihirap nila, na hindi siya pwedeng magpikit mata, hindi siya pwedeng tumalikod na lang, na ignorin niya yun, yung mga kaluluwa rito sa lupa na nangangailangan ng kaligtasan at walang may gusto na magmisyon doon sa mga lugar na yun dahil busy sila sa mga sariling pangarap. Mararamdaman mo yung lungkot na yan na minsan nga may isa pong pastor na habang nagpe-pray siya, narinig niya yung sarili niya na nagsasalita, na sabi niya, Panginoon, gamitin mo yung papuri ko para matakpan ang baho ng kasalanan dito sa mundo, no? Na nakikibuhat ka, nararamdaman mo yung nararamdaman ng Diyos, at magugulat ka na meron palang mas malalim na level ng pakikipag-fellowship sa Diyos. Hindi mo na lang siya naririnig, meron palang mas malalim, at magagawa lang yan ng Diyos yan kapag nagbigay ka ng time sa Kanya na makipag-fellowship, no? Dito sa time na to, maaaring sabihin niya kung anong mangyayari sa pamilya mo, mangyayari sa future, yung mga nangyari sa nakaraan na dapat sana na-prevent yun, ganun makakausapin ka ng Diyos Pero kung magbibigay ka, kung maalala niyo po yung isa pong propeta doon sa templo nung dumating si Jesus para i-dedicate, no, yung binyagan, pero hindi naman binyag po yun, yung po ay, kasi 30 anyos siya nung bininyagan. Yung i-dedicate siya, biglang lumapit na lang yung tao habang dinededicate si Jesus na hinawakan na lang niya Kasi sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka mamamatay nang hindi mo makikita ang Mesyas, no? Bakit? Kasi taong ito prayerful na nandun siya, nakikipellowship siya sa Diyos. At ito po yung naalala ko nga po nung one time, nung unang panahon na nangako po ako sa Diyos na 9 o'clock start akong mag-pray, no? 9 o'clock ng gabi.
At habit ko yan, regular habit ko yan na 9 o'clock mag-start ako mag-pray, mag-worship, mag-intercede. Sige, yan po yung ano ko noon, yung routine ko noon na talagang schedule ko na 9 o'clock ng gabi, magpe-pray ako, magtatangs ako, mag-intercede ako, magbabind ako lahat ng spiritual activities na prayer na igagawin ko lahat yan. Ngayon, 9 o'clock po yun. Ang nangyari po, mga 8:30, nanood po ako ng isang palabas sa TV na gospel din naman, yung isang evangelist na nagse-sermon. At ako po ay natangay. Kumbaga parang nalimutan ko yung 9 o'clock na yun na may appointment pala ako kay Lord. Kaya nangyari po, di tuloy-tuloy lang ako nanonood na nalingat ako doon sa dahilan doon sa pinapanood ko na sermon na ang ganda-ganda kasi. Alam niyo po, habang nanonood ako, biglang may nagsalita doon sa loob na hinihintay na kita. Sabi niya gano'n. Nagulat po ako na kasi hindi po siya audible voice, kung hindi salita po sa loob, pero parang ang lakas eh. Sabi niya, hinihintay na kita. Alam niyo po, pagtingin ko sa relo ko, mga 9:02, 9:03 na. Nagulat ako na, ay, oo nga pala, may prayer ako. Yung ginawa ko, pinatay ko na yung TV at nag-pray na po ako. Hindi ko po makakalimutan yung time na yun na ipapaalala ng Diyos sa iyo. Yung iba po sa inyo, gigisingin talaga sa madaling araw. Bakit? Kasi nangako ka eh. May sinabi ka na Lord, sa madaling araw magpe-pray ako. At sa sobrang kabisihan ng Diyos dito sa universe, may time siya sa iyo. Kasi gusto mo makipag-fellowship sa Kanya. No? At ito nga, no? Yung ito pong tao na nakita niya si Jesus, nag-prophesy siya kay Jesus kasi sabi sa kanya ng Holy Spirit, hindi lalagpas, hindi ka mamamatay, hindi mo makikita ang Mesias, ang tagapagligtas. So, magbigay tayo ng time, magbigay tayo ng panahon na makikipag-fellowship na dapat ka hindi lumalagpas yung isang araw na hindi mo naramdaman eh, no? Quote-unquote yun ha, na kasi ang Diyos naman kasi hindi mo mararamdaman sa physical mong katawan eh, kundi yung dun sa heart mo na alam mo na ngayong araw na to nagkaroon kayo ng communication ni Lord, nagkaroon kayo ng fellowship. Alam mo, yung mga problema darating, imposible hindi niya sasabihin sa'yo. Imposible yan. Kaya minsan nabubulaga tayo, nagugulat tayo sa mga problema kasi nga hindi ka nagbigay ng time para maunahang kanyang sabihan. At naalala ko po noon yung one time na meron pong meron nagpe-pray. Sabi niya, Lord, sabihin mo naman kay Brother Boy, bigyan ako ng Bible study. Noong unang panahon nito na nandun pa tayo sa Recto. Na ako po kasi nag-a-assign ng mga Bible study sa mga tao na bibigyan mo yan, ganyan. Minsan ako yung taga-bukas, pagkatapos nun, iiwanan ko na sa kanila. Ganun po yung sistema nun eh. No, na bubuksan mo to, tapos iwanan mo na, bubuksan mo to, ibigay mo naman sa ibang tao, ganito, ganyan, para silang lahat may mga gawaing inaalagaan. At one time, nagpe-pray po ako, biglang pumasok lang sa isip ko na bigyan ko kayo ng Bible study itong ganito, no. Nung una, parang ayoko pa. No, kasi chine-check mo naman siyempre, no. Pagkatapos nung babalik ulit yan, hanggang sabi kong gano'n pagkatapos po ng prayer ko, kinontak ko siya at sabi kong gano'n na gusto mo magkaroon ng Bible study. Alam niyo, umiyak siya. Sabi niya, Kuya Boy, yan yung pinagpe-pray ko. So, kakausapin ka ng Diyos eh. Pero kung sasarilinin mo yan na parang hindi ka magpapadikta o hindi ka makikinig sa sasabihin ng Holy Spirit, malilisya ka, marami kang mauumit at marami kang mamimiss, no? Nalala ko po yung isang time na meron pong isang napakatigas na ulo na kabataan nung nandun kami sa Recto pa, no? Ako po mahaba ang PC ko, mahaba ang pasensya ko, pero tao lang, no? Sabi kong gano'n, ayoko na, suko na ako dahil sa tigas ng ulo nitong kabataan na to. Kaya sabi ko, ayoko na, talaga pong nagbitaw na ako ng salita na ayaw ko na, hindi ko na pa-follow up to, hindi ko na ito pupuntahan, hindi ko na to encourage, gano'n, dahil sa tigas ng ulo niya, ayaw ko na. So, kumbaga parang tinaga mo na sa bato, no, na sumuko ka na. Dahil sa tigas mo naman ng ulo, yung mga kasama ko, gano'n din naman ang desisyon nila
Kasi supposed to be ako yung pinakahuli. Pero na ako yung pinakahuling susuko, siyempre sumuko na silang lahat. At nung araw na yon, pag upo ko po sa prayer, no, biglang yung pipikit kang ganyan, yung sa sandaling pumikit ka, nag-flash yung mukha niya. No? Ngayon, hindi ko pinansin. Tapos kinabukasan, yung prayer ko na naman, pag yung sandaling pagpikit ng mata mo, nag-flash na naman yung mukha niya. Ngayon, iniisip ko, Lord, may sinasabi ka ba dito? No? Dapat naman maging sensitive ka naman din. No, na may sinasabi ka ba? Kaso, minsan iiral kasi yung makataong ugali na basta suko na ako. No? Sarado na ang isip ko rin, sarado na ang pinto ko dyan. Yan, pero lalahanin mo, gawain ng Diyos to. No? At ikaw ay nagpapagamit lang. So, magpagamit ka. At nung kinabukasan na naman, pangatlong araw, nandun, pagpikit ko, andun na naman yung nag-flash yung mukha niya at sabi ko, Lord, surrender na ako. Anong sinasabi mo rito? No, wala naman po ako narinig na boses, pero siyempre, spiritual common sense. Kung hinaharap ng Diyos sa iyo yung sitwasyon na ibig sabihin, i-deal mo. At isa lang ibig sabihin nun, no? Sabi ko nga, spiritual common sense. Huwag mo sukuan. Follow up mo. At yun po, no, kinausap ko yung isang kabataan na puntahan mo nga sa bahay, follow up mo, pagsimbahin mo sa Sunday. Yung pala wala nang planong magsimba, no? Ngayon, ano po nangyari? Sinama niya ulit, nagsimba, pero bilis tumakbo. Ang bilis niyang umuwi. Ayaw niya makipag-usap, ayaw niya fellowship sa amin. Basta, no, nagsimba naman ako. Yung mga ganong style ba? Ano po nangyari nito? Ngayon, kinalingguhan, kinausap ko ulit yung isang kabataan na ikaw naman ang pinaka-close nito, sabihin mo magsimba siya. No? Anong ginawa po niya, nagsimba nga at ang bilis na namang tumakbo. No? Parang mabilis pa sa rapture, umuwi kagad. Ayaw niyang makipellowship, ayaw niyang makikwentuhan. Kasi mga kapatid, minsan akala mo, kokomo, sabihin natin, nagsimba ka na, okay na sa Diyos yun. Hindi yun. Hindi ka magiging okay sa Diyos kung hindi mo ginagawa yung pinagagawa ng Diyos sa'yo sa pakikipag-fellowship mo sa church. Okay, so nung pangatlong linggo na, inabangan ko sa pinto. At doon po, kinorner ko na siya, kinausap ko. At alam niyo po, yung ending po nito, nangako kasi siya na after niyang makagraduate po ng college, mag-worker siya ng 6 months. Yun yung time na hindi pa usong-usong mga worker. Alam niyo mga kapatid, tinupad niya yun. Tinupad niya sa kabila ng daming hadlang. Tinupad niya yung pangako niyang yun. At masasabi ko po ito na siya ang isa sa pinakamagandang example ng pag-worker. Bakit? Kasi pagkatapos po niyang mag-worker ng 6 months, andun pa rin yung tuloy-tuloy niyang pagsuporta doon sa simbahang pinag-workeran niya. Na kahit may trabaho na siya, andun pa rin yung suporta niya, nagpapadala siya ng mga groceries. Samantalang yung iba, nung natapos na yung pag-worker, natapos na rin yung pagiging Kristiyano. No, hindi na nagpakita yan. Hanggang sa nakapag-asawa na lang ang believer at huli, narinig ko na lang ngayon, backslide na. No, natapos yung pag-worker, natapos na rin yung pagka-Kristyano. Hindi po ganun. Pero itong tao pong ito, no, may bilang na po ako ng dekada, hanggang ngayon, nandun pa rin na, kahit nasa ibang bansa na siya, nandun pa rin yung pagsuporta niya sa gawain dito sa Pilipinas. No, kaya sinasabi ko po, what if kung pinairal ko yung pride ko? Pinairal ko yung ako yung pinakamahabang pasensya kaya suko na ako sa kanya. Hindi ko na yan. Yung mga ganong style ba na what if kung pinairal ko yung makataon damdamin? Ano kaya nangyari? Ito po yung ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin na kailan sumunod tayo. Na dapat ang mangungunang maging humble ay yung leader. No? Mag-humble tayo sa kalooban ng Diyos. Pero hindi mo kasi maririnig o mararanasan yung mga ganito. Kung wala kang fellowship sa Diyos na puro ka TikTok, sabihin natin, at puro ka sabihin natin, gawain naman. Puro ka mga programa ng simbahan na wala ka ng time sa King. Busy ka sa kingdom. No? So, balansehin po natin. Bakit kasi? Komplikado po ito. Komplikado ang gawain ng Panginoon. Komplikado ang
ang misyon na ibinibigay niya sa atin, at kung hindi ka makikinig at kung babase ka na lang ba doon sa programa na parang masyado kang pariseyo na ayan ang nakasulat, ito ang rules, mga regulation, ito lang susundin natin. Hindi po ganoon ang Diyos eh. Kung maalala niyo yung time na nakasulat nga sa Bible na patayin o batuhin yung nahuling nangangalo niya, pero si Jesus sumulat ng doon sa lupa, sumusulat siyang gano'n habang nag-a-accuse yung mga tao. Alam niyo kung bakit niya sumusulat doon? Kasi pinapakita niya, ako ang gumawa ng batas, ako ang gumawa ng sulat na yan, ako ang gumawa ng mga rules na yan. Kaya parang sinasabi niya, huwag niyo akong pangunahan, no? Maging sensitive po tayo sa pinagagawa ng Diyos sa atin, lalong-lalo na ngayon na malapit na siyang dumating. Magagawa mo lang yan kung malapit ka sa Diyos, no? Ito po yung isang goal ng lahat natin na mapalapit pa tayo sa Diyos. Kasi si Pablo po, although ang dami na niyang hirap na dinaanan, naka-fellowship na niya ang Diyos sa suffering, pero sabi niya, doon pa rin yung goal niya, yung pangarap niya, yung adhikain niya na that I may know Him. Ito po yung goal natin, no? Wala namang makakapagsabi sa ating nakarating na tayo ron dahil wala pa tayo sa langit. Pero habang nandito po tayo sa lupa, ito yung goal natin na makilala pa siya, at magagawa lang natin yon sa pakikipag-fellowship sa Kanya, pagbibigay ng time sa prayer, sa fasting, sa gawain. Balansehin lang po natin. Mahirap kasing magkamali. At kung magagawa natin to, marami po mabe-bless, marami ang masasave, at marami po magbibigay ng kapurihan sa Diyos. Lord, tinataas ko sa iyo mga nakasubaybay. Ang dalangin ko, Ama, maging malalim kami dito sa goal na ito, na makilala ka pa namin, para hindi kami hit and miss na sumuntok, na yun lang pinagagawa mo ang gawin namin. At maging sensitive kami, Panginoon, sa mga corrections mo. Maging sensitive kami, Panginoon, sa pagmamanubela mo sa mga buhay namin. Dahil sayang, Panginoon, ang buhay na ito kung lilis siya sa kalooban mo at sa mga pamamaraan mo. Nataas ko sa iyo, Panginoon, ang bawat isa. Kausapin mo kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, okay po. Nawa po, ito po yung nakatulong. Ulitin ko po. Kung hindi maganda ang fellowship mo sa Panginoon, hindi rin magiging maganda ang relasyon mo. Marami kang mamimiss, no? Kaya, ang goal po natin ay yung makilala pa natin si Jesus, no? Makilala pa natin si Jesus. Yun ang goal ni Pablo, yun din po nawa ang maging goal natin. At mas magagamit ka ng Panginoon. Yung the more na kilala mo ang Panginoon, the more mas malapit ka sa Panginoon, mas magagamit ka niya kaysa malayo ka, no? So, magandang hapon po, magandang umaga o magandang gabi kung nasan man kayo. Hanggang sa susunod po. God bless you.